salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic ko na tatalakayin natin ngayon ay ikaw ba ay isang intercessor? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Hebrews chapter 7 verses 7 to 25. At saan po natin ang ating isang visit sa mga salita ng Diyos. Sabi dito na, but he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save the uttermost, those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Sa Tagalog, ngunit si Jesus ay buhay ng pakailanman, kaya walang katapusan ng kanyang pagkapalo. Dahil dito, lubusan na naliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay ng pakailanman upang mamagitan para sa kanila. Teaching number 1, Jesus constantly intercedes for us. Ayon sa verse, yung Jesus ay buhay ng pakailanman at hindi tapos sa kanyang pagkapalo. Dahil dito, siya ay patuloy na namamagitan sa Ama para sa atin. Sa madaling salita, hindi lang minsan nagdasal si Jesus para sa atin. Patuloy niya tayong pinagdarasal. Siya ang ating dakilang sacerdote na araw-araw ay nasa harapan ng Ama, hinihiling ng habag, tulong at lakas para sa atin. Teaching number 2, Christians are called to stand in the gap. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawagan tayo na magdasal hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa iba, para sa ating pamilya, komunidad, simbahan at pamamagitan ng mundo. Ito ang tinatawag na intercession o panalangin na mamagitan. Isang espiritual na responsibilidad kung saan tayo nagsisilbing tulad upang dalhin ang mga pangangailangan ng iba sa presensya ng Diyos. Teaching number 3, intercession is based on Christ's finished work. Hindi tayo nagdarasal para makuha ang pabor ng Diyos. Nasa atin na ito sa pamamagitan ng Diyos. Pero sa kanyang sakripisyo, may access na tayo sa trono ng Diyos Ama. Ang ating panalangin ay may kapangyarihan at ito ay nakaangkol sa ginawa ng Jesus sa Kalbaryo. Application number 1, start an intercession ministry. Maaari kang magsimula ng isang gawain o grupo sa loob ng simbahan o paaralan kung saan regular kayong natitipon upang panalangin ng mga tao, ng sitwasyon at mga bansa. Isang paraan ito upang sama-sama tumayo sa panalangin bilang katawan ng Kristo. Application number 2, stand in the gap for the people around you. Magsimula sa simpleng paraan, panalangin ng iyong pamilya, mga kaibigan, guro at maging ang mga taong nangyayaman. Huwag hintayin hingan ka pa ng panalangin. Kung may nakita kang kailangan, panalangin ka agad para sa kanila. Application number 3, soak yourself in God's presence. Malakas ang isang namamagitan na nagmumula sa malalim na ugnayan sa Diyos. Maglaan ng oras araw-araw upang manahimik, magbasa ng salita at makinig sa tuwid ng banal na Espiritu. Kapag malapit tayo sa Diyos, mas malinaw natin nakita kung sino at ano ang dapat na panalangin. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.